Values Education 8, Quarter 4, Learning Competency 6A, nakakikilala ng mga wastong pagtugon ng mga mamamayan sa mga nanganganib na maubos na hayop at halaman o endangered species. Bago tayo magtungo sa mas malalim na bahagi ng ating aralin, alamin muna natin ano nga ba ang biodiversity. Mula sa salitang bio na ang ibig sabihin ay buhay at diversity na ang ibig sabihin ay pagkakaiba-iba, ito ay tumutukoy sa lahat ng uri ng buhay sa isang partikular na lugar. Hindi lang ito tungkol sa mga hayop na nakikita natin sa zoo. Kasama rito ang lahat ng halaman, mga fungi, at maging ang mga microorganisms na hindi natin nakikita ngunit mahalaga sa ating natural na mundo. Isipin ninyo ang biodiversity bilang isang malaking web o sapot. Bawat buhay, gaano man kaliit, ay may mahalagang parte para manatiling matatag ang ating kalikasan. Ngayong alam na natin ang biodiversity, ano naman ang megadiversity? Ginagamit ang terminong ito para sa mga piling bansa na biniyayaan ng napakaraming uri ng buhay. Dapat tayong magmalaki dahil ang Pilipinas ay kabilang sa eksklusibong listahan ng 18 megadiversity na mga bansa sa buong mundo. Ibig sabihin, isa tayo sa pinakamayaman pagdating sa kalikasan. At sa katunayan, ang ating bansa ay tahanan ng halos 70 hanggang 80% ng lahat ng uri ng halaman at hayop sa buong mundo. Napakaliit ng ating bansa sa mapa, pero tayo ang sentro ng buhay sa planeta. May isa pang mahalagang salita na dapat nating matutuhan ngayon. Ito ay ang salitang endemic o endemiko. Kapag ang isang hayop o halaman ay tinawag na endemiko sa Pilipinas, ibig sabihin ay dito mo lang sila makikita at wala sa ibang bansa. Napakataas ng endemismo sa atin. Marami tayong mga ibon at hayop gubat na wala sa ibang bansa o wala sa ibang kontinente. Wala sa Amerika, wala sa Europa, at wala rin sa ibang parte ng Asya. Halimbawa, sa mahigit 3,000 uri ng isda sa ating bansa, 121 sa mga ito ay dito lang talaga nabubuhay. Kapag hindi natin sila inalagaan at sila ay naubos, mawawala sila sa buong mundo habang buhay. Dumako naman tayo sa terminong endangered species. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Hindi lang ito basta kaunti na lang. Ito ay isang red alert o babala na ang isang uri ng buhay ay nasa napakataas na panganib na tuluyang malipol o maubos sa malapit na hinaharap. Kapag sinabi nating endangered, ang susunod na hakbang na lamang ay ang tuluyang pagkawala o extinction. Sa ating bansa, seryoso ang sitwasyon. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, mayroong 418 na uri ng hayop sa Pilipinas ang idiniklarang critically endangered. Isipin ninyo, ang ating Philippine Eagle, ang tama raw sa Mindoro, at maging ang ating freshwater crocodile, lahat sila ay isang maling hakbang na lang mula sa tuluyang paglalaho. Hindi rin pahuhuli ang ating mga flora. Ayon sa DENR, may 99 na uri ng halaman ang kritikal na nanganganib din. Tandaan ninyo, kapag nawala ang mga halamang ito, kasamang madadamay ang lahat ng hayop at tao na umaasa sa kanila. Ang tanong, papayag ba tayong sa litrato na lang sila makikita sa mga susunod na henerasyon? Matapos nating makilala ang yaman ng ating bansa, kailangan nating harapin ang masakit na katotohanan. Bakit nga ba mabilis na nauubos ang ating mga hayop at halaman? Bagamat bahagi ng buhay ang pagkawala ng ilang species, ang bilis ng pagkalipol na nararanasan natin ngayon ay bunga ng mga aktibidad nating mga tao. Narito ang 6 na pangunahing dahilan na ating hihimayin, mula sa pagkakalbo ng gubat hanggang sa epekto ng climate change. Ang unang dahilan ay ang pagkasira ng tirahan o habitat loss. Isipin ninyo, ang bawat nilalang ay may kailangang ecological niche o saktong lugar para mabuhay. Kapag kinalbo natin ang mga gubat, hindi lang tayo pumuputol ng puno. Sinisira natin ang pundasyon at ang tanging bahay na mayroon ang ating wildlife. Pangalawa ay ang land conversion. Ang mga dating gubat at bukid ay ginagawang subdivision o mga industrial zone. Dahil dito, nawawalan ng mga hayop ng espasyo para makakuha ng pagkain at magparami. Para nating dinemolish ang kanilang komunidad ng walang anumang babala.
Hindi lang ito nangyayari sa lupa, maging sa dagat, talamak ang pagkawasak ng coral reefs. Ang mga bahura ay nagsisilbing nursery ng karagatan. At kapag ito ay nasira, tinatanggalan natin ang mga lamang dagat ng pagkakataong mabuhay bilang isang species. Ang ikalawang dahilan ay ang iligal na pangangaso o poaching. Sa mundong ito, ang buhay ay hindi dapat ginagawang produkto. Ngunit ginagawang negosyo ang mga hayop para sa kanilang balat, sungay, o para gawing exotic pets dahil sa mataas na demand sa black market. Kasama rin dito ang sadyang pagkuha ng mga endangered plants at hayop mula sa kanilang natural na tahanan. Maging ang ating bihirang orchids at mga halaman sa gubat ay hindi ligtas. Ninanakaw sila para sa dekorasyon, habang ang mga hayop naman ay kinukuha para sa pagkain o tradisyonal na gamot. Ang pinakamasaklap, pati ang mga protektadong lugar o protected areas na dapat ay ligtas na kanlungan ay pinapasok pa rin ng mga poachers. Ang paglabag na ito sa batas ay direktang pag-atake sa huling depensa ng ating kalikasan na naglalagay sa ating biodiversity sa bingit ng paglalaho. Ang ikatlong dahilan ay ang labis na pagkonsumo o overexploitation. Dahil sa mabilis na pagdami ng populasyon ng tao, ang ating ecological footprint ay nagiging masyadong mabigat. Masyadong mabilis ang ating pagkuha ng isda sa dagat, kahoy sa gubat, at iba pang yaman na tila ba hindi na tayo mauubusan. Ano ang resulta nito? Ayon sa mga pag-aaral, nagdulot ito ng halos 30% pagbaba ng ating biodiversity. Ibig sabihin, halos isang katlo o one-third ng sigla at dami ng buhay sa ating paligid ang nawala na dahil lamang sa ating labis at walang habas na pagkonsumo. Ang ugat ng problema ay ito: mas mabilis ang ating pagkuha kaysa sa kakayahan ng kalikasan na magparami o mag-regenerate. Para tayong kumukuha ng pera sa bangko ng mas mabilis kaysa sa sahod na pumapasok. Kapag hindi natin binigyan ng oras ang kalikasan na makabawi, tayo rin ang mawawalan at maghihirap sa huli. Ang ikaapat na dahilan ay ang polusyon. Hindi lang ito usapin ng kalat sa kalsada. Ito ay ang malawakang kontaminasyon ng hangin na ating nilalanghap, ng lupang pinagtatamnan natin, at ng tubig na iniinom ng lahat ng nilalang. Kapag nadumihan ang mga elementong ito, walang ligtas na lugar para sa wildlife. Ang bawat plastic na itinatapon natin sa maling lugar ay maaaring maging death sentence para sa mga pagong at isda sa dagat. Bukod sa basura, ang mga kemikal mula sa mga industriya at agrikultura ay humahalo sa ating food chain. Ang mga laso na ito ay nananatili sa katawan ng mga hayop at halaman na sumisira sa kanilang kalusugan sa loob ng mahabang panahon. Ang resulta nito ay kalunos-lunos. Nagiging sanhi ito ng pagkabulag, pagkabansot, at direktang pagkamatay ng maraming species. Kapag ang kanilang populasyon ay unti-unting nalalason, nawawala ang balanse ng ecosystem, at ang mga susunod na henerasyon ng mga hayop ay hindi na nagkakaroon ng pagkakataong mabuhay ng malusog. Ang ikalimang dahilan ay ang pagkalat ng mga sakit. Kapag ang isang ecosystem ay nasisira at nawawalan ng balanse, ang mga hayop ay nakakaranas ng matinding stress. Ang stress na ito ang nagiging sanhi ng paghina ng kanilang natural na resistensya o immune system. Kaya ang mga sakit na dati ay hindi nakamamatay ay nagiging bantana sa kanilang buhay. Dahil mahina na ang kanilang pangontra sa sakit, nagkakaroon ng mabilis na transmission o pagpasa ng mga virus at bakterya sa mga stressed na species. Sa halip na maging malusog ang kanilang populasyon, mabilis silang nauubos dahil sa mga outbreaks na hindi kayang kontrolin ng kalikasan. Ang pinakadelikado para sa atin ay ang banta ng zoonotic diseases. Kapag sinisira natin ang kagubatan, nawawala ang buffer o harang sa pagitan ng tao at wildlife. Kaya ang mga sakit mula sa hayop ay madaling lumilipat sa tao. Ang pangangalaga sa mga endangered species ay hindi lang para sa kanila. Ito ay para rin sa ating sariling kaligtasan at kalusugan. At ang ika-anim na dahilan ay ang climate change. Ang abnormal na pagtaas ng temperatura ng mundo ay nagpapabago sa tinatawag nating biological clock ng mga hayop.
Nagugulo ang natural na siklo ng kanilang pagtulog, paggising, at maging ang tamang panahon ng kanilang pagpaparami, na nagreresulta sa paghina ng kanilang populasyon. Dahil sa matinding init, mabilis na natutunaw ang mga glaciers na nagdudulot ng pagtaas ng antas ng dagat. Hindi lang ito banta sa mga hayop sa malalamig na lugar, kundi maging sa ating mga coastal communities. Ang kalikasan ay hirap na hirap nang makasabay sa abnormal na bilis ng pagbabagong ito ng ating panahon. Ang pinakamasaklap na epekto nito ay ang pagkasira ng mga breeding grounds o ang mga lugar panganakan. Halimbawa, ang pag-init ng karagatan ay sanhi ng coral bleaching na sumisira sa nursery ng mga isda. Kapag ang mga sanggol na hayop ay wala ng ligtas na lugar para lumaki, tinitiyak natin ang tuluyang paglalaho ng kanilang buong species. Bilang pagtatapos, ang anim na dahilan na ito ang nagpapatunay na tayo ay nasa isang krisis. Ngunit ang pagkilala sa mga problemang ito ang unang hakbang upang tayo ay makatugon ng tama. Kaya bilang mga mag-aaral sa grade 8, naway magsilbi itong babala at inspirasyon na igalang ang lahat ng anyo ng buhay. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!